Samantala, Pangulong Aquino inihudyat ang elektrifikasyon ng mga kanayunan sa lalawigan ng Leyte. Ang proyekto ay katuparan ng pangako ng Pangulo na ipaabot ang serbisyo ng kuryente hanggang sa mga liblib na lugar sa bansa. Alamin natin ang ulat mula kay Elena Luna. Matapos ipanalo ng mga taga-Leyte noong nagdaang eleksyon, bumalik sa lalawigan si Pangulong Aquino para sa ceremonial switch-on ng Household Electrification Program sa Region 8. Sa ilalim ng ating sitio electrification program, nasimula na ang pagpapailaw ng 2,375 sitio mula Oktubre 2011 hanggang Hulyo 2012. Sa pagpapakitang gilas na ito, abot kamay na natin ang target na pagkakabit ng kuryente sa 4,487 sitio bago matapos ang taong ito. Dito po sa Region 8, napailawan na po natin ang 172 sitio na madadagdagan pa ng 184 na sitio pagdating ng Oktubre. Nakasama ni Pangulong Aquino sa seremonya ang may 3,000 mga miyembro ng 11 kooperatiba ng Region 8. Dumating rin sa seremonya ang delegasyon mula sa isla ng Samar, Biliran at Leyte. Pinaabot ng Precor 8 o ang Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 ang kanilang pasasalamat sa Pangulo. Ngayon lang, sa kasaysayan ng rural electrification, pinagbigyan ng malawakang atensyon at kaukulang pondo at sa pamamagitan ng tuwid na daan sa paggawa ng kuryente. Ayon sa opisyal ng kooperatiba, 3 beses silang nakatanggap ng pondo sa gobyerno simula Setyembre noong isang taon. May kabuuang halaga ito na 162.8 milyong piso na nakapagpailaw sa 376 na sitio o mahigit 6,200 bahay sa rehiyon. 5,334 o 72% ng mga sitio ay napailawan na. Mayroon pa tayong 2,038 na naiwan na sityo at papailawan pa. Bahagi ng 16-point agenda ng Administrasyong Aquino ang pagpapailaw ng kanayunan. Sa tulong ng programang ito, magkakaroon ng dagdag na trabaho at mahihikayat ang mga investors na magtayo ng mga negosyo sa mga kanayunan. Nabanggit din ng Pangulo sa kanyang talumpati ang ibang sektor na tinututukan ng gobyerno para umasenso ang Region 8. Isa rito ang industriya ng niyog. Ang Leyte ang nangungunang producer ng niyog sa Silangang Visayas. Mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito, nasa 10 milyong litro na po ang nailuwas nating coconut water. Mas mataas ng 101% sa kaparehong panahon noong 2011. Kaya naman, kumpiyansa tayong lalago pa ito sa susunod na mga buwan. Mantakin po ninyo, ang dating itinatapon lang ngayon pinagkakakitaan na at nagpapasigla pa ng ating ekonomiya. Ganito rin ang magiging tutok natin sa industriya ng palay, abaka, tubo at pangingisda sa inyong lugar na talaga lamang nag-ahatid ng pagkakataon at nagpapaginhawa sa pamumuhay ng mga taga-Leyte. Para naman mahigitan ng Leyte ang 365,000 na turistang naitala noong isang taon, puspusan rin ang suporta ng gobyerno para sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay at airport. At sinisiguro po nating mas magiging maliwalas pa ang pagbisita at paglalakbay sa inyong probinsya. Sa taong 2011 hanggang sa 2012, naglaan tayo ng kabuuang 2.6 billion pesos para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong probinsya. Nakapila na ang mga proyekto nating bagong kalsada at tulay na sisiguro sa mabilis na daloy ng serbisyo at komersyo sa Leyte. Ayon din sa Pangulo, kasado na rin ang planong pagsasaayos sa Tacloban at Maasin Airport na target masimulan sa Disyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Isabel Leyte.